Isang maligayang taon mga kaibigan. December 31, 2022. Nitong besperas lamang ng bagong taon kung saan ang lahat ay masayang nagtitipon-tipon sa kani-kanilang mga pamilya upang salubungin ang bagong taon. Habang ako ay nag-i-scroll sa internet, ako ay nagulat mga kaibigan dahil nahimlay na ang dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI at gumimbal ito sa buong mundo, lalong-lalo na sa organisasyon ng Roman Catholic Church. Ngunit hindi ito mga kaibigan ang talagang gumimbal sa akin, sapagkat katabi ko lang ang aking writer nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na habang nagdiriwang ang buong mundo ay dito naman nahimlay ang kanyang lolo. At talaga namang ganyan talaga ang buhay. Napakaikli talaga mga kaibigan at hindi natin inaasahan na ang mga masasayang mga kaganapan dapat ay minsay napapalitan ito ng kalungkutan at condolence sa ating writer. At balik na tayo mga kaibigan sa ating topiko. Isang nakakilabot na propesiya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit umusbong. Ito ang propesiya ni Saint Malachy patungkol sa 112 na papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. Atin itong pag-usapan. At ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Maliban kay Nostradamus na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa hinaharap ng isang papa na magre-resign sa kanyang post, na ito ay natupad dahil sa pagre-resign ni Pope Benedict XVI. Merong isang ancient prophecy na talaga naman ito ang kinakagulat ko dahil tayo na pala mga kaibigan ay nasa huling mga kapanahunan talaga. Ngunit bago natin ito pag-usapan, oo mga kaibigan, tunay nga na ang dating pinuno ng simbahang Katoliko na si Pope Benedict XVI ay pumanaw na nitong December 31 lamang 2022 at exactly 9:34 Central European Time. Namatay si Pope Emeritus Benedict XVI o mas kilalang Pope Ratzinger. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger Sa Mater Ecclesiae Monastery sa Vatican City sa edad na 95 years old. Siya ang matalik na kaibigan ni Pope Francis. At alam niyo ba mga kaibigan, bakit nga ba tinatawag na Pope Emeritus itong si Pope Benedict XVI? Dahil siya ay teacher. Ang ibig sabihin kasi mga kaibigan ng emeritus ay professor or teacher or advisor. At alam niyo ba mga kaibigan, isang fact, for the first time in history, dalawa ang papa na naglilingkod sa Vatican. Oo mga kaibigan, hindi lamang si Pope Francis, sapagkat si Pope Emeritus Benedict XVI, siya rin ay kasalukuyang papa. Bakit ko ito nasabi mga kaibigan? Sapagkat napanood ko ito sa movie ni Pope Benedict XVI at ni Pope Francis na The Two Popes, na madalas bumisita si Pope Francis kay Pope Benedict XVI upang humingi ng payo patungkol sa leadership sa Roman Catholic Church. At makikita natin dito mga kaibigan sa film na ito na ang ugali ni Pope Benedict XVI ay malayong-malayo sa ugali ni Pope Francis, dahil si Pope Benedict XVI mga kaibigan ay talaga namang very conservative, critical at sobrang mabusisi sa lahat ng mga detalye at patakaran ng Roman Catholic Church. Ngunit itong si Pope Francis ay talaga namang strike anywhere, at masasabi nating sila ay magkasalungat ng ugali, pero meron silang iisang layunin, ang ilid ang Roman Catholic Church. Nakakamangha sapagkat dalawa pala ang papa na nagsisilbi sa Roman Catholic Church na hindi ko rin alam. At ngayon, alam na natin mga kaibigan. Ngayon, isa na lang, si Pope Francis na lang, dahil nahimlay naman na si Pope Benedict XVI. At ito nga mga kaibigan, ating pag-usapan ang patungkol mga kaibigan sa 112 na Pope, na kung saan ito ay nailathala sa propesiya ni Saint Malachy. Si Saint Malachy mga kaibigan ay isang archbishop ng Armagh na nabuhay noong 11th century. Siya ay isang Irish at kanyang nakita raw ang 112 na mga papa na uupo
sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. At nakakamangha mga kaibigan, halos lahat ng mga papa na umupo sa Roman Catholic Church ay nabanggit na sa libro ni Saint Malachy. Hindi niya binanggit kung ano ang pangalan nila, kundi binanggit niya ang mga coat of arms o mga katangian ng mga uupo ng mga papa. Ilan sa mga papa na naulaan niya ay si Pope Paul VI na tinatawag niyang Flos Florum o tinatawag na Flower of Flowers dahil nalilink mga kaibigan ang coat of arms ng papa na ito noong 1963 to 1978 na punong-puno ng flowers ang kanyang coat of arms. Gayon na rin nahulaan niya si John Paul I o tinatawag na De Meditate Lunae na naipanganak sa half moon. Si Pope John Paul II naman nahulaan ni Saint Malachy na tinatawag niya itong De Labore Solis nang ibig sabihin mga kaibigan from the labor of the sun or of the eclipse of the sun. Dahil nakakamangha dahil ipinanganak si Pope John Paul II during solar eclipse at sa kanyang funeral noong April 8, 2005 ay solar eclipse din. Ngunit ang nakakamangha mga kaibigan, ang pang 112 na binabanggit ni Saint Malachy ay tinatawag na Petrus Romanus at malalaman daw natin na siya ang Petrus Romanus kapag umupo na si Gloria Oliva or Glory of the Olive. At kung ating makikita, ito ay tumutukoy kay Pope Benedict XVI na umupo noong 2005. Ngunit hindi rin siya nagtagal dahil siya ay nag-resign. At kung ating makikita mga kaibigan, ang simbolo ng olives ay makikita natin sa Santo Papang si Joseph Ratzinger o tinatawag na Pope Benedict XVI. Binabanggit pa dito mga kaibigan, in the final persecution of the Holy Roman Church, there will sit Petrus Romanus. Dahil binabanggit niya dito, after Glory of the Olive, ay uupo na si Peter the Roman or Petrus Romanus. At kung ating makita mga kaibigan, will judge his people. The end. Ito pa ang binabanggit ni Saint Malachy. At kung ating makikita mga kaibigan, kung ating pag-uusapan at laliman na talakayin ang patungkol sa binabanggit ng Biblia, ay talaga namang may katotohanan talaga ang bagay na mangyayari sa hinaharap. Lalong-lalo na mga kaibigan na ang ating mundo ay hindi talaga natin mawari at kaya naman tayo lang ay dudulong sa ating Panginoon. Kumapit tayo mga kaibigan sa Kanya at pag-aralan natin ang mga propesiya na binabanggit sa Daniel at Revelation patungkol sa huling mga kapanahunan. 1 Thessalonians 5 verse 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Tunay nga mga kaibigan, sinasabi dito sa banal na kasulatan na pag ang mga tao sa buong mundo at ang mga leaders ng mga churches at government ay sinasabi nila ang peace and safety, ito ang isang hudyat na darating na ang katapusan ng mundo, na ang ibig sabihin darating na ang ating makapangyarihang Diyos upang hukman ang buong sangkatauhan. Mga kaibigan, hindi ito isang joke o isang kuro-kuro lamang, dahil ito ay nababanggit sa banal na kasulatan na darating ang panahon na huhukman ng ating Panginoon ang lahat ng tao dito sa buong mundo. Kaya naman tayo mga kaibigan ay magpasakop at sundin natin ang mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos at wala tayong aalalahanin sa inaharap, dahil kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo, sino ang lalaban sa atin? Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.